Sa lahat po ng mga Pasigueño, iikutin po namin ang lahat ng barangay at pag naikot na namin kayo, iikutin pa namin kayo para bigyan ng medical mission. At pag hindi pa kami nasayan, iikutin pa namin kayo hanggang mahilo kayo ng mahilo, kakaikot namin sa pagbibigay ng medical mission. At masayang-masaya kami sa ginagawa namin. Grade 5, dito po ako nag-grade 5. Nung nanggaling po kami sa Bicol, kinuha kami ng nanay ko at ng kapatid ko para pag-aralin dito. Dahil sa Bicol po, ang layo po ng eskwela namin, 5 kilometro araw-araw pauwi, papunta sa eskwelahan. Kaya kinuha na lang kami ng nanay namin para mailapit kami sa eskwelahan. At dito po kami nag-aaral ng kapatid ko ng grade 5 at grade 6 po, Central Elementary School. Nilalakad na po namin yan mula dito sa Nicolas going to 5E Villarosa, Santo Tomas. Taga Santo Tomas po kami dati. Nakatira po ako sa tiyuhin ko sa bahay nila. Kasamahan ko rin po na naging janitor po sa simbahan nung ako po ay kinuha na ng simbahan. So ngayon, Sir Curly, kamusta naman po na nakabalik po kayo dito para magbigay po ng pre-medical mission? Opo, masayang-masaya kami dahil una yung lugar po na kung saan po ako nag-aral, dito rin pala kami magbibigay ng medical mission. At nakita ko na talagang ang ganda ng pinag-improve ng lugar na to kasi dati nung nag-aaral ako, mga kahoy pa yung ibang eskwelahan dyan. Tsaka ilang piraso lang po ang eskwelahan dito. Wala pong gymnasium na tulad dito. Ngayon meron na pala. Ate Sara, per months na excited pa rin ang mga Pasigueño. Mga comment, aabutin daw po sila ng inyong medical mission pa rin ng ibang barangay? Yes, pipilitin natin yan na makaabot. Nasa lagpas kalahati na pala tayo na medical mission. So, definitely, siguro hanggang by December, maabutan natin yung iba pang medical missions sa iba-ibang barangay. Kailan po talaga nagsimula ito? Marami pa rin nagko-comments kasi akala nila itong last day of June lang nag-umpisa ang pagtulong ng St. Gerard Charity. Ay, hindi po. Ang medical mission siguro nag-start last May or June. Pero yung pagtulong namin, matagal na namin ginagawa. Noong 2016 pa lang, every Christmas may mga pumipila sa labas ng bahay namin para nakikipag-share din kami ng blessings namin. And then yung mga birthdays namin, gumawa kami ng program kung saan kami namimigay ng mga wheelchair, quad cane, noong time na yon. Ngayon dinagdagan namin ng gamot nung birthday ni Curly last May. So dinagdagan namin yung pamimigay namin kasi syempre, every year naman, hindi naman consistent yung kita mo, hanggang dun lang. Siyempre, nagsisipag kami mag-asawa para kumita na mas malaki at i-share din yung kahit konti man naman doon. At yun yung sa pamamagitan ng mga wheelchair, quad cane, medical, mga gamot, yun naman yung shinare namin. Kasi parang dinadagdagan mo ng dinadagdagan kasi dagdag din ang kita mo. Yan. Ma'am Sara, Kuya Curly, nakita namin yung post mo kagabi. Ano po yung in-award po sa inyo? We were awarded the Asian Pillar Award na recognize ang St. Gerard Construction and St. Gerard Charity Foundation. Yun sa akin is since I am the CFO of St. Gerard Construction, yung financial stability ng isang company as well as yung sa charity foundation yan. Ako naman, nabisaya lang na ako nakapiraso dahil kinakabahan ako, hindi ako sanay. Pinatawag kami doon para parangalan, so nagpapasalamat naman ako. At ang karangalang natanggap po namin ay dedicated po yun sa lahat ng mga empleyado namin. Dahil naniniwala po ako na hindi po kami makakarating sa tagumpay na ito kung kami mag-asawa lang po ang magtutulungan, katulong po namin lahat ng mga empleyado namin. Ang mga empleyado namin, ang isang talagang tunay na nagpalaki kung bakit po naging quadruple A ang St. Gerard Construction. May hiwalay ba tayong plano para doon sa mga lugar na binaha o may plano ba tayong balikan? Actually, kasi may mga request sila mga grocery packs which we have prepared naman para ibaba sa kanila. So I think sa Monday, papunta kami ng Barangay Santolan para ibaba yung mga request nilang grocery packs as well as kasi may ibinigay na kaming una na yung sa baha, yung doxycycline ba yun? Yung gamot para sa maiwasan yung leptospirosis. So, inuna na natin yon sa Barangay Santolan, tsaka nag-request din yung, ano yung barangay na yun? Yung, may barangay pa akong pinabaan ng doxy para sa baha. Kasi sila yung mga low-lying areas. Bukod sa medical mission, namamahagan po kayo ng mga
Nagbigay po kami ng mobile patrol, saka garbage hauler din po. At kadalasan po, sinasabi po namin sa pagbibigay ng medical mission po yun. So bakit po na ibabahagi niyo yung mga Lahat ng barangay nagkakaroon. Lahat ng barangay binibigyan po namin, kaya kami nagbabahagi ng mga barangay patrol na tulad niyan, at saka garbage hauler. Project po namin yan sa iba't ibang lugar na humihingi po ng tulong ng mga city. Kaya lang, naisip namin na bakit sa ibang mga city na labas ng Pasig na gagawa namin yan, bakit hindi namin gawin dito sa Pasig, kaya dinagdag po namin siya na maging project namin. gamitin po yan sa barangay mga Pwede po nila magamit yun, lalo na po sa Pasig. Dito po, masigit po ang Pasig, yung mga kalsada natin, hindi naman ganun kalakihan, pwede po yan sa mga looban. Sir, ma'am, kanina binigyan kayo ng recognition ng school na ito. Yes. Ano po, Nakakatuwa naman na, actually kasi nung last year pa nagbigay na kami ng tulong dito sa Central. So this year yung sa Balik Eskwela program, Balik Eskwela program nila, sumali din kami. Sa lahat din na taga-barangay San Nicolas din ako dati nung dalaga ako, San Nicolas din ang barangay namin. So mga kamag-anak namin halos lahat nandito sa barangay San Nicolas. Yan. Okay. Alan ha? tama na. Mensahe po sa So yun. Sa lahat po ng mga Pasigueño, iikutin po namin ang lahat ng barangay at pag naikot na namin kayo, iikutin pa namin kayo para bigyan ng medical mission. At pag hindi pa kami nasayan, iikutin pa namin kayo hanggang mahilo kayo ng mahilo, kakaikot namin sa pagbibigay ng medical mission. At masayang-masaya kami sa ginagawa namin. Sabi nila, ba't kayo gumagastos na malaki? Iniisip po namin na parang katulad lang kung nagbibigay lang kami sa simbahan ng tithes. Alam niyo yung tithes sa simbahan? 10% yun eh. Diba? So kami po, ang ginagawa po namin, nagbibigay pa rin naman po kami sa simbahan, pero nakita po namin, mas nilalaki namin po ang pagbibigay sa mga tao kung nakikita namin mas nangangailangan po. Kaya po, hindi po kami gumagastos ng malaki. Nag-donate lang po kami ng aming sarili, kung ano po ang meron kami. Nagtatites lang po kami, pero sa pamamagitan ng pagbibigay po sa kapwa. Ako, mensahe ko sa mga Pasigueño, kagabi binigyan kami ng award as Asian Pillars Award. Pero ang pinakamagandang award is every time na bumababa kami sa medical missions namin, na nakikita namin na nasasayahan ng mga tao. Hindi lang award yon, reward din sa amin sa ginagawa namin. Sobrang saya namin na may mga medical missions kaming pinapaabot kasi yun yung mga request ng mga tao na sinasabi nila na ang tagal nang walang medical mission. So ngayon na ibibigay na natin yon sa kanila. So yun ang pinakamalaking award sa amin ng St. Gerard Charity Foundation na magampanan namin yung medical missions, as well as every single day na may pumupuntang tao sa office na nakakahingi ng tulong sa amin. Yun yung pinaka-rewarding sa amin na may matulungan kami na tao. Sinasabi nila nga ang laki ng ginagastos, pero yun nga, hindi na namin tinitignan yung ginagastos kasi ang tinitignan namin dito, may matulungan kami or may ma-improve na buhay ng tao. Hindi man ganun na improve, malaking improvement, pero yung kahirapan or yung konting challenge na dumadaan sa buhay nila, maibsan namin kahit papano. So, yun. Ano yan? Ano po yung patuloy na nag-uudyok sa inyo para magawa po ito? Ang patuloy po na nag-uudyok sa amin kung bakit namin ginagawa ito at patuloy namin ginagawa ito. Kasi dama po namin ang damdamin po ng talagang tunay na mahihirap. Kasi kami po mag-asawa, hindi po kami anak ng mayaman, wala kaming mag-anak na mayaman, hindi po kami galing sa mayaman. Ang akala po nila, mayaman na kami. Hindi po, dadaanan po namin ang buhay po ng talagang walang-wala. Kaya kami po, parang generous po kami nung kami ay magkaroon kasi dama po namin ang talagang tunay ng ang taong wala. Kaya napakadaling pag may humingi sa amin, napakadali namin ibigay ang kung ano ang meron kami. Kasi dama namin yung kanila. Minsan nga, yung iba makita lang namin yung kanilang mga mukha. Dama na namin kaagad kasi nang nagaling kami sa ganong kalagayan kung ano ang kalagayan nila ngayon. Kaya napakadali po namin magbigay ng tulong kasi naging ganon din kami dati. Yun po. Okay. Okay. Thank you. Okay na? Okay na. Thank you. Okay. Wait, ready? Boss, thank you.